Pangbalita tungkol sa karahasan pa rin, humarap na kanina sa korte o sa piskalya ang dating sundalong si Juan Agus at tatlo niyang kasamahan. Kaugnayan nung di umano'y pagpapaputok nila ng baril nitong bisperas ng bagong taon. Masaya na sana ang grupo ni Agus, mga kapuso, dahil 1,000 piso lang ang inirekomendang piyansa para sa reklamong negligence at illegal discharge of firearm o yung illegal na pagpapaputok na baril. Pero hindi pa man sila nakakalabas ng piskalya, inirekomenda ng sampahan sila ng kasong reckless imprudence resulting to homicide. Nakatutok si John Consulta. Bantay sarado sina Juan Agus at tatlong iba pang kasamahan nang dumating sa Caloocan Hall of Justice pasado 1:00 kanina. Agad silang idiniretso sa tanggapan ni Assistant Prosecutor Attorney Nita Tabuldan Garvin para humarap sa preliminary investigation. Kasong negligence, alarm and scandal at illegal discharge of firearm ang isinampa sa Fiscal's Office ng Pulisya. Ang bukod tanging ebidensyang dala ng mga pulis ang panayam kahapon ni Jiggy Manicad ng GMA News kay Agus. Sa panayam na pinanood ng piskalya sa gmanews.tv website, inamin ni Agus na tatlo sa kanyang kainuman ay nagpaputok ng kalibre 45 baril noong bisperas ng bagong taon. Amin ko sa akin yung gamit. Inirekomenda ni Attorney Garvin na ituloy ang kasong alarm and scandal laban sa apat na may piyansang 1,000 piso. Pero ibinasura ang reklamong negligence at illegal discharge of firearm, bagay na ikinatuwa ng mga akusado. Firing itself requires an intent to fire, correct? And that is inconsistent with the theory negligence. Now, bakit hindi illegal discharge of firearm? In the illegal discharge of firearm, the gun must have been aimed at a person. In this case, we have no proof to that effect. Medyo bulutan ako ng tinik dahil totally hindi ko naman talaga ginagawa. Yun lang po. Nagawa pa ni Agus na magbigay ng mensahe sa miyembro ng pamilya Elia. Ako po yung nakikiramay po kay sa aming kapitbahay na namatay ni Nicole. Sana po yung mga nakatama ang sa bata, sumuko na lang. Dahil kami, nagpakita kami, kami sa aming sarili na i-clear yung aming sarili na kami wala po kami kasalanan. Sandali nakipagbulong si Attorney Garvin kay Chief Prosecutor Ferdinand Balbena. Pagkalipas ng ilang minuto, inanunsyo ng piskalya, iniuugnay na si Agus at tatlo niya mga kainuman direkta sa pagkamatay ni Stephanie Nicole Elia. Bagay na kinagulat ni Agus at kanyang mga kasama. But our office can determine whether or not there are other possible charges that must be investigated. Ma'am, kasi paano magkaroon ng homicide yung ng bala naman Nicole hindi naman tugma dun sa baril ng That will be your defense. You can state it in your counter affidavit. Di maitago ang pagkadismaya ni na Agus at kanyang mga kasama. Nalulungkot po kayo sa... Okay, tanong ko niyan. Sir, ano pong masasabi niyo dito sa... Mentioned Okay na yan. Dinagdag po, sir, na kaso laban sir. Haharapin niyo na lang po. Harapin namin yan. Sir, Harapin namin yan. Yung kasalanan na siguro namin, nagpaputok kami ng baril, yun na siguro. Pero yung sa kay Nicole, wala kami doon. Muling ibinalik ang mga suspect sa Barugo Police Station sa North Caloocan para sa magiging pagdinig sa susunod na linggo. Sa January 11 itinakda ang preliminary investigation para sa kasong reckless imprudence resulting to homicide laban kina Juan Agus at sa kanyang mga kasamahan kaugnay sa pagkamatay ni Stephanie Nicole Elia. Inaasahan na sa araw na ito magpipresenta ang pulisya ng karagdagang ebidensya para mas mapalakas ang kaso laban sa mga suspect. John Consulta, nakatutok, 24 oras.